Yan ang Pilipino. Alam niyo ba kung sino? Siya lang ang ating pag-asa na magtatanggol sa bansang Pilipinas. Sino pa ba? Sino pa ba asahan natin? Wala na! Natutuwag na lahat ng Pilipino! Pero nandito si Supremo Clemente alias Dado. Ibibigay ko ang may Supremo. Palakpak! Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kasama, ay suunan mga nagulog. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you thank you. At isang honor yun nandito kami. Isang honor. Kasama namin yung mga ingat, commander ng Filipino Guerrilla Forces. Tawag nyo ng itaas ng kamay. Makikilala kayo mga nandito. At yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces all over the country. One time, big time. Okay, one time, big time. Ito na yun. Tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Kasi mali. Okay. Bakit tayo nandito? Ay, hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ano pangalan ko? Dado Enrique. PMA class 1983. Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, barumbado. Baron ng klase. Scout Ranger, US Ranger, Airborne, Nuclear Biological Chemical Defense. Cook, sundan ng kanin. Mamamatay tao. Noon, hindi na, mapit na ako. Talaga? Okay, bakit tayo nandito? Kung tatandaan ninyo, 2 taon noon, mula noon, may 10 taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya at binigyan natin ng oras natin. Binoto ka natin. Ako binoto ko. Kasi iba hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nabudol! Nabudol. Minus 1, 31 million, minus 1. 30 million, 999,999. Minus 1, 39 million, 999,990. Bakit kayo nandito? Marcos arrest yan! Kaya, wag naman. Yan mo na. Wag naman. Galit Baka antipresyon. Ngayon, bakit tayo nandito? Bakit ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras. Binigyan natin siya lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Sandama ka ng pangako Pinoy, may pabahay. Nagawa ba? Wala! Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nabibinig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung binitang nito. Sana puti pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na blood control program na dumatahat pa rin? Tapos doon wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa blood control project na yan, hinayupak na yan.
Tapos nun, ano nangyari dun sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam, no? Ano nangyari dun sa mga pera? Loy, marami ka pan. 500 billion, napondohan ng 250 billion, nasaan na? Kumikita ba? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayo mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, wag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa tulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon, tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society, that shall, and a government that shall embody our ideal. Ideal ba yung magdurog tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Sisitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba Bawal ba magalit? Contempt. Oh, iyo, contempt. Yes or no? Tangan nyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Correct. Hanip ka. Criminal. Baka mawalan ako ng boses. Tubig. Ikaw. Oh. Convicted ka, criminal. Ano ginagawa mo dyan? Diba? Kaya may bukas ka rin. No? Kaya nga, hindi dapat na inapi. And now, what they're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances sila, binabaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Patangin na nasagot nyo. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, eh talaga, sorry, hindi ko naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon kung wala yung taong bayan. Tayo ang nag-ratify. Isa ako sa nag-ratify. Ikaw, matanda ka na rin. Oh, nag-ratify rin to. Sino mga tatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. To ordain, binasbasan natin, and promulgate this constitution. Kaya problema ngayon, anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorkitik! Yung constitution natin. Huwag masyadong magalit. Puso! Oh! You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, love you Sara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap pag-intindihin nun. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinaanan namin sa akademiyan.
No? Uso pricing nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya pag kami nagalit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line. Huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court. Kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay. Inaun nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Animal kayo. Kayo. Mainit na naman ulo ko, tangin nyo. Oo, okay lang. Love you, love you. Hindi ko naintindihan. Kung saan na? Yes, we are the sovereign Filipino government. The sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Wala na ako ng boses ha. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides with the people. So, bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupukpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayo magagalit sa ating PNP. Marami ko kilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinupok kayo, magalit kayo. Eh, pinupok kayo eh. Pag tiniragas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo, just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin naging narco. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O, sige pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Paano maiwasan yun? Presidente Bongbong Marcos, you subject him to drug test. Para sigurado, hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Ano lang? Tapos nun, anak, magnakaw ka sa kapitbahay, nakawin mo lang ng pera doon. Tama ba yan? Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Mga plunderer. Kaya dapat tumayo kayo mga kababayan. Bukas! One time, big time! Lahat ng pwede, pumunta kayo! Bawat Pilipino, pumunta kayo! Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahal ang traffic, mahal ang aeroplano. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kunan ninyo, mag-live kayo, ipakita nyo, at minomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you. Mabuhay ang mga retired military officers at kagaya ni Captain Tado. Pero bago tayo magsumata, pakinggan natin si retired Major General Felizardo Simoy, Filipino Guerrilla Forces, naglingkod ito bilang isa sa mga officers ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at ngayon naninindigan para sa katotohanan dito sa Itsas Ride. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito ako dahil napabahala na ako. Dahil narinig ko na naman ang katiwalian
sa mga interpretasyon ng ating batas. Kung kami ay nasa active service, binabantayan namin na ang mga tao ay dapat sumunod sa batas. Ngayon, bakit tinuturuan tayo na susundin ang maling paggamit ng batas? Ano yun? Bago pa lang ito. Sabi nila, si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Diba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? NPA! Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Hindi! O bakit sinasabi nilang there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinababayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Eh bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging palasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapahiral para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yan lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Dumami na po tayo. Naalarma na yung mga Mga kababayan. pinagayabang siguro nila na Magsasalita ulit. Dumami na rin yung mga pulis. naalarma na. May mga Lalo pulis. na nandito yung mga retired militar. Naalarma ang kapulisan, nandito mga retired militar. Oo. Okay. Magkakaroon tayo ng immediate press conference muna. At dumami tayo dahil dumating na ang mas maraming mga pulis pa. At tayo isisecure nila. Babantayan nila tayo para tayo ay maging mapayapa sa ating mga pagtitipon. Yun po ang dahilan kung bakit nandito sila upang mapakinggan nila tayo. Ulitin po natin, marami po ang mga retired military officers and police officers na kasama po dito. Nila Captain Dado at nila Colonel Mitlan at nila General Simoy at si Colonel Carillo, Colonel Yu sa police sector at marami pang iba. Pero patawag natin muna at bibigyan ng pagkakataon si Captain Dado. Guys, okay ba ang ano?
Okay ba yung okay ba yung sounds natin? Pakicheck, interview natin si Captain Dado. Okay, go. Captain Dado and General Simoy and Colonel Metran, please come forward para sa isang immediate na media briefing or press briefing sa mga vloggers na nandito. Shoot, Brother PMR mauna. Ayan, hello. Captain Dado. Okay, go ahead. Ayan, Wait lang. May waga. Okay, ano? magandang gabi po sa iyo, Captain Supremo Dado. Narito po kami sa mga vloggers, narito po kami. Kukuha lang po kami ng reaksyon. Ano po ang inyong reaksyon doon, Captain? Si BBM kanina ay nagpalabas po ng isang pahayag na iniurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay VP Sara. Ang suportado niya, inatras na niya. Hindi niya sinusuportahan ang anumang complaints of impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya huwag kayong magsabi na natakot. Kayo naman. Natakot lang daw! Oh, yun, nilakas ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi nahimasmasa nakita niya dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na mali yung ganyang naging reaksyon doon sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yon. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yon at tatayuan nila yon na labag sa konstitusyon, hindi palalakpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun. Kaya nahimasmasan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya doon kayong maniwala. We the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify, kung hindi kayo approve, bawat section, bawat amyenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan kung hindi pumayag ang taong bayan. Ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng konstitusyon. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasaan ang armed forces at saka mga PNP. Makinig kayo. AFP at PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordained, binasbasan natin. Binigyan nyo na hininga. Lahat ng nakalagay sa konstitusyon, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Ayun, klaro. May tanong dito mula kay Bisdak. Para sa mga vloggers. Bisdak, go ahead. Bisdak, love you! Ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na dumalo ngayon sa It's a Shrine Vigil ng mamamayang Pilipino? Captain Dado, maraming salamat ho sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa It's a Shrine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasupina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas nga ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang humarap ni Vice President Inday Sara sa supina ng NBI dahil doon sa pag pinatay umano si Vice President Inday Sara ay meron sa umanong inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, itugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado,
nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to local authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt or assassination. Captain Dago, dalawang tanong yon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reactions sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? NBI, kung nakikinig kayo, tsaka PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, binabastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na bumoto. Baka nyo pipirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong. Huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan itong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganung kaso-kaso. Wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa yung sarili niya. Walang kaso yon. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnakaw ka. Thunder. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. Yung magnakaw ng pera. Yun yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit. Malacanang, kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin, sasamahin kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Nag-modulate eh. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. Trage. Anong gagawin na audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung binuro? 2004 pa, yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin, yun lang. Walang pwedeng pumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga tarantado na hinayupak ng mga buwaka ng inang yan. Huwag kayong magano. Sorry, nagmura ako. Nasa simbahan. Sorry po. Yung nabili na jet. May pinila na jet para pagtakas. Tanong pa sa'yo. Sige. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga colonel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ko po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at isin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulit sa lulong o illegal na droga o drug addict president as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkudita ang military na siyang tingin ngayon ng mga kanya kay Tino? Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan, malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapa-under dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob. At kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tingting, yun yung prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting. Kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingting, bakliin mo ganyan, hindi mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin.
Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kababayan. At yun ang sagot natin, ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, Hindi makagapi. the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Kapatid Dado, may tanong sa'yo. Sir Dado, please numban po, tanong ko po sa inyo. Ang nangangamba po ngayon ang mga retiree ng mga military po kasi ang kanilang pensyon ay nangangamba din po na naubusan na ng pondo. Ano po ba sasabihin mo? Ang masasagot yan ni Commander Bukay, kay General Mentran. Okay, ako ang sasagot doon. Nangangamba? Dalawa yan. Nangangamba? Talagang nangangamba kami. Ilang taon na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion na karating na ito sa Pangulong Marcos, kay Secretary Lagdamio, at saka sa ARTA, at saka sa Ombudsman, at saka kay National Defense Secretary Teodoro. Ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako natakbuhan. Kawawa naman ng Pilipino. Wala na tayo tatakbuhan. Saan ba tayo tatakbo ngayon? Sa Filipino Guerrilla Forces, tayo magkaisa. Ituloy natin bukas. Dahil yung sinasabi mong pensyon, nananawagan ako sa Chief of Staff, yung 4.9 billion na hinahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo. 2017 pa yan, hindi nyo pa nilalabas. Pinarating ko na yan sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayaw na Martin Araneta. Hanggang ngayon, iputa kayo. Ay, Simbal. Sorry, Panginoon. Nasabi ko lang to dahil sa sama ng loob ng mga pensioner. Pensioner! Mga pensioner! Kailangan samahan nyo naman ako. Nag-iisa lang ako. Yung isang nalito na na pala, isang general sumama sa akin. Sinamahan ako after 1 week. Umatras. Ang problema pa lang ngayon sa administrasyon. Alam niyo problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kakampi. Alam niyo bakit? Lahat bayan magmula sa Supreme Court ang ginagawa nila. Asa na Supreme Court? May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala ba? May nagtatanggol ba sa atin? Kahit press releases lang? Wala! Asan si Efren na yung si Igual, yung Babalo? Si Babalo? Yung si Renato Reyes, si Rani Press, nasaan na yun? Nasaan? Bakit wala siya dito? Di ba nagtawa siya? Ha? Nabayaran na! Lahat ng Partido Komunista ay bayad na! Ang problema lang, linggo-linggo sa kamundukan ng Samar, nag-iinkwentro. Ang problema, ang taong bayan nasa baba, ang biktima ang nasa taas, nagpapakasarap. Kaya sa bayan ng Pilipino, mga mamayang Pilipino, yung mga nanonood dito, ang mga nakikinig sa ating mga vloggers sa YouTube, tulungan nyo kami iparating ang lahat ng nangyayari sa bansa, ang korupsyon, ang adik, ang abuso. Sino ang nag-abuso ng batas? Sino? Ang Kongreso. Iputa kayo, Kongreso. Hinahamon ko nga si Tambalustros. Magsuntukan na lang kami. Okay. Kaya gusto namin doon sa Kongreso, dahil hahamonin ko sila ng suntukan. Huwag lang sa Kongres. Kasi bakit? Delikado makuntim ako. Pero kung sakali makulong ako, yes or no? Wala akong sasagot. Pupunta na lang ako ng tulungan. Pero hindi ako kukuha ng abogado kung sakali ako
iparesto. Never! Hindi ako kuha ng abogado, kahit bigyan na ako abogado, bahala na ako mabulok. At kayong taong bayan, sundan niyo ako sa kulungan. Pwede ba? Pwede! Magkaisa tayo sa kulungan. Kaya ba tayo magpagulong lahat? Kaya ba? Kaya! Okay, sambayan ang Pilipino. Salamat sa kulungan. Last question. Mayroon pa po tayong mga programa bukas. Mas malaki, mas matatag, at mas nakakayanig na pagtitipon bukas. Last question para kay Captain Dado at sa grupo nila sa Pilipino Guerrilla Forces. Intindihin nyo na po na mayroon pa silang mga meeting na pupuntahan. Right? BMR Jones. Ayan, Captain Dado. BMR. Reaction ulit. Maraming salamat. Reaction ulit, Captain Dado. Yung kahapon sa Quadcom hearing, nandun po, umatin po yung AMLAC. Pinasinungalingan po lahat ang mga nilapag o nilabas ni Trillanes na mga papilis nung nakaraang Quadcom hearing. Ano po ang inyong masasabi na ito pa lang si Trillanes ay napakasinungaling? Final question muna ito, and then panawagan ni Captain Dado sa taong bayan para bukas at sa susunod na araw. Ano yun yung isang parte, bakit lumusot sa Kongreso yung ganong tanong at ganong ebidensya na hindi naman na-vet, hindi yung veterinaryo, yung na-vet na verify kung tama o mali. Hindi pwede kung, pare, ito, ganito, ano ba ebidensya mo? Mayroon kang pinakita, and then tatanggapin natin. Hindi yun, kasi naninirang puri kayo kahit sinong tao. Mali yun. Hindi tama yun. Ngayon, pumasok yung AMLAC. Sinabi, hindi totoo. Kaya lumalabas, perjury pa. Yung nagsasabi ng ebidensya. Sinabi ng AMLAC, yun ang katibayan na hindi totoo. Kaya dapat makasuhan ng perjury si dating Senator Trillanes. Sorry Sunny, no? Pero yun eh. Yun yung reality eh. No? Si Senator Sunny Trillanes, sa tingin ko naman, meron pang natitirang kabutihan sa kanya. Kahit sa tingin niyo, wala! Kahit sa tingin niyo, wala. Nagulat ka eh. Nagulat ka eh. Merong natitirang ano yan, kasi kahit pa paano may dinaanan yan. Kaparte yan ng ating history. Pero ako mas interesado sa history na ginagawa ninyong lahat. Kayong lahat, mga kababayan, you want to be part of history in changing this country, be part of history. You change this country. Laban nga kayo. Huwag kayong matatakot. Captain Dado, abang nandito ka, aawitin natin ang Pilipinas kung mahal. So everybody, please stand up. Lapit po kayo. Samahan natin ang grupo nila Supremo Captain Dado, General Simoy, Colonel Mitran, and the rest of the Filipino Guerrilla Forces, retired military and police officers na nandito. Samahan niyo po ako, si Ka Eric, madamdaming pag-aalay ng awitin sa gabi ng pagpupuyat at gabi ng pagbangon ng kasaysayan ng mamamayang Pilipino. Ready? At kung pwede po ang mga cellphone muli, pailawin, dahil wala na tayong gandila, pailawin natin, please. Everybody, raise your cellphones. Samahan niyo kami ni Captain Dado, Colonel Mitran, ng General Simoy, ng madamdamin na pag-aalay ng awiting ito. Sa gabing ito, dadaloy ang kasaysayan at babangon muli ang diwa ng mga bayaning Pilipinong ayaw pasusupil sa isang gobyernong ibinabalik at ibinubulit tayo sa madilim at abusadong paghahari-harian. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Everybody please sing with us. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y bibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas ko. Isa pa. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang
puso at buhay mo sa iyo'y ibibigay tungkulin mo'y gagampanan na lagi kang paglingkuran ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong hirap sa kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan ang bayan sinisiil bukas ay babangon din ang silangay pupula sa tinyas ng paglaya. Go! Ibon na may layang lumipad, kunin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilat, ang bingag na siyang nakaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita, aming adhika, makita kang sakyan laya. Aming adhika, makita kang sakyan laya. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. At binibigyan niyo kami ng pagkakataon. Binibigyan niyo kami ng lakas ng loob. At tamang pag-iisip para makita kung ano ang tama at maganda para sa bansang ito. Laban na kayo mga kababayan. Thank you. Okay naman na tayo. Palingkod na bayan ninyo ang mga ganitong uri ng mga lingkod bayan kagaya nila Captain Dado. Dito muna tayo mag-break. May announcement lang si Ma'am MJ. Yes. Yeah. So, may mga pagkain pa tayo dyan. May konti pa. May mga boiled eggs, tubig, sandwiches. At dun sa mga hindi pa naghapunan, may konti pa rin natitira tayong meals. Pila na lang po ng maayos doon po sa side na yon, dito sa left side. Para sa mga hindi pa nakakain, no? At sa mga gutom, may mga boiled eggs tayo at tubig. Maraming salamat Ma'am MJ. Pila lang po. Salamat. Mga kalat at basura at ipunin. Magkikita-kita tayo bukas. Dadaloy muli ang kasama ng bansang Pilipinas sa EDSA at iba pang bahagi ng Pilipinas at daigdig kung saan titindig ang mamamayang Pilipino. Mabuting pamamahala at hindi bulok na gobyerno ang ating dapat na suportahan at isulong. Maraming salamat. Ka Eric signing off for a while. See you tomorrow, 29, and the big day, November 30, Bonifacio Day celebrations. Yan ang pagtindig ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan